Hindi po tinanggap ng ina ng nalunod na Ateneo Blue Eagles player na si Rene Baterbonia ang paghingi ng tawad ng head coach ng koponan na si Tad Baldwin. Anya, grief is not accountability. Hindi anya kayang tapatan ng sorry ang pagkamatay ng anak. At mula sa Davao City nakatutok live, si JP Soriano. JP. Ivan, mga kapuso, narito pa rin po tayo sa tapat ng Ateneo de Davao Senior High Building kung saan po pumapasok ang mga dumadalo sa public viewing ni Rene Baterbonia. At gaya nga ng iyong nabanggit, kinumpirma ng abogado naman ng pamilya Baterbonia na ang sinabi ng kanyang ina na hindi nila tinatanggap ang sorry ni Coach Tab Baldwin. I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. I'm so deeply sorry. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. Ilang araw matapos ang pagkalunod sa training ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, nagsorry si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa kanilang mga pamilya sa video na inupload ng Ateneo de Manila University. Sa isang podcast na ipinost kagabi, ipinaliwanag ni Coach Tab kung bakit kayo lang siya nagsalita kaugnay sa insidente. The university, obviously, when this tragedy happened, the university wanted to handle things from the institutional standpoint. It was more than a request. Their determination was that not just me, but all of us involved should refrain from any public pronouncements. Ginawaan niya nila ang video para kahit paano ay makausap ang pamilya ni Baterbonia at Adili. But I guess, you know, as the head coach of the team, it's kind of incumbent on me to, you know, stand before the families and speak to them. Pero ang paghingi ng tawad ni Coach Tab, hindi tinanggap ng ina ni Baterbonia. Sa isang post, sinabi ni Rovelyn Baterbonia na hindi kayang tapatan ng sorry ang pagkamatay ng anak. Ang gusto raw niya, maipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Ayon sa mga malalapit sa pamilya Baterbonia, hanggang ngayong araw ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan si Coach Baldwin sa mga magulang ni Rene. Ang sabi kasi ni Ma'am, hindi enough yun. Dapat pinakita ko anong nangyari. Yung response daw ng Ateneo, napakakulang. Yung wala ang nag-inform sa kanya, yung coach pa daw na nasa abroad, hapon na, tapos hindi kumpleto, parang 10 seconds lang. Very sorry, nalunod si Rene. Nitong Webes, iniulat ng The Guidon, ang student publication ng Ateneo, ang panawagan ng mahigit 100 faculty members ng Ateneo para sa transparency at accountability sa insidente mula sa pamunuan ng universidad. Kabilang sa kinwestiyon nila ay kung nasunod ba ang due process ng naturang aktibidad batay sa university regulations, kung naipaalam ba ang aktibidad sa mga magulang at guardian ng mga atleta, at kung may mga inihanda bang safety measures para sa team building. Sa naunang pahayag ng Ateneo, sinabi nitong inatasan na ang isang fact-finding inquiry para imbestigahan ang nangyari. Irerepaso rin daw nila ang mga kumiiral na athletic protocols. Ang NBI na nag-iimbestiga rin, naibigay na raw ang resulta ng autopsy ni Baterbonia sa kanyang pamilya. Yung autopsy po doon kay Rene, yung isang player po, tapos na po at may kopya na po yung pamilya. Bago po nag-holiday, dumating yung resort owner kasama ng kanilang abogado para magbigay po ng pahayag. At meron pa po kami mga ipinapatawag. Hindi pa po tapos, hindi pa po nabubuo yung investigasyon. Pero marami po kasing kailangang tanungin para makumpleto po ang investigasyon. Si Vice President Sara Duterte sinabing nakukulangan sa naging tugon ng Ateneo de Manila University. Pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari. Hindi lang kay Rene, no? Doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Kagabi, dumalawang bise sa buro ni Baterbonia sa Ateneo de Davao Senior High School. Pero ayon sa source ng GMA News, hindi pa nagkaroon ng pagkakataong makausap ni VP Sara ang mga magulang ni Rene.
Hindi humupa ang mga nakiramay sa ikalawang araw ng public viewing ng mga labi na Baterbonia sa kanyang alma mater. Nakadisplay din ang number 35 jersey sana ni Rene sa Ateneo Blue Eagles sa UAAP. Ang ibang dumalaw na tagahanga at kaibigan ni Rene, gaya ni Gerald, ibinahagi sa GMA News ang pa-surprise birthday party para sa kanyang 18th birthday nitong May 18. Ito na pala ang huling birthday ni Rene. Galing siya sa dorm niya lang, tapos late na siya na nakaabot. Masaya po, smiling. Nakita niya kami, may mga bisita. Hindi pa rin makapaniwala. Sayang talaga, mabait na bata eh. At balik lang tayo, Ivan, sa nangyaring briefing ni Atty. Torion, ang abogado ng pamilya Baterbonia. Kinumpirma rin niya na natanggap na nila ang autopsy report mula sa NBI at meron ding isinasagawang independent forensic evaluation. Hiling ng pamilya na magtalaga ang Ateneo ng isang human face o isang tiyak na taong sasagot sa lahat ng kanilang tanong kaugnay ng nangyari. Hinihiling din nilang hayaan ang mga teammate ni Rene na malayang makapagsalita sa mga investigador at law enforcement offices. Gusto rin ng pamilya ng isang buo at kumpletong ulat sa nangyari at walang kondisyong suporta mula sa Ateneo. At yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik muna sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JP Soriano.